Sa ika-12 module, tatalakayin natin ang paninindigan sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kapaligiran. Ang kapangyarihan ay kakayahan upang ipatupad ang isang pasya, kapasidad upang makaimpluwensya sa saloobin at pag-uugali ng iba, at lumikha ng panukala na makabubuti sa lahat. Maipamamalas ito sa pamamagitan ng posisyon sa organisasyon at pagiging leader ng isang grupo sa baitang siyam sa lipunang politikal. Sa isang lipunan, kailangan ng pamahalaan, halimbawa, gobyerno o estado. Ito ay dahil may pangangailangan ng tao na hindi kayang makamit ng mag-isa, tulad ng kaayusan at kapayapaan, pangkabuhayan, mga bagay na kultural at iba pa. Kaya nariyan ang gobyerno upang gumawa ng mga programa para sa ikauunlad ng bansa at para sa kabutihang panlahat. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat na pinaliwanag sa baitang siyam, kailangan ang sama-samang pagkilos ng mga tao, hindi ng iilan lamang kundi ng lahat. Lahat ay maaaring mag-ambag para sa pagkamit at pagpapanatili ng kabutihang panlahat. Ngunit hindi maikakaila na sa kabila ng tiwalang ibinigay bilang isang leader, may mga isyu silang kinaharap tungkol sa paggamit ng kapangyarihan. Una, korupsyon. Ito ay isang sistema ng pagnanakaw o pagbubulsa ng pera. Tumutukoy ito sa espiritual o moral na kawalan ng kalinisan at paglihi sa anumang di ka nais-nais na asal. Ang taong may malinis na puso at tapat ang talagang karapat dapat magsilbi sa lipunan. May pakikita ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo at pag-iwas sa pandaraya. Ikalawa, pakikipagsabuatan o kolusyon. Halimbawa nito ay ang pagtatakda ng mga presyo, limitahan ang mga oportunidad, pagtatakda ng sahod, mga kickback, pandaraya sa halalan sa pamamagitan ng iligal na paghihimasok sa proseso ng isang halalan at sa pagbilang ng boto, pagsupil at pagpaslang ng mga katunggali, pagbili o panunuhol ng mga botante. Nangyayari ang mga gawaing ganito dahil sa kagustuhan ng isang tao na mapaunlad ang pansariling kapakanan. Ikatlo, bribery o panunuhol. Ito ay isang gawain ng pagbibigay ng kaloob o handog sa anyo ng salapi o regalo pamalit sa pabor na ibinibigay ng tumanggap. Ang mga suhol na ito ay bahagi ng pagtatakip sa ginawang katiwalian ng isang taong may pwesto sa pamahalaan. Ito ay isang krimen. Ang iba pang mga halimbawa nito ay pagbibigay ng malaking tip, regalo at marami pang iba. Ikaapat, kickback. Ito ay bahaging napupunta sa isang opisyal mula sa mga pondong itinalaga sa kanya. Isang halimbawa nito ang paghiling ng isang opisyal ng pamahalaan sa isang negosyante na magbigay ng trabaho sa isang kamag-anak ng opisyal na kumukontrol sa mga regulasyon na umaapekto sa negosyo. Mayroon ding mga katiwalian sa ating pansariling buhay. Ang mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan ay isang malinaw na refleksyon ng iba't ibang pansariling katiwalian. Ikalima, nepotismo. Ito ay ang lahat ng paghirang o pagkiling ng kawani sa pamahalaan, maging pambansa at alinmang sangay o ahensya nito. Kabilang ang mga korporasyon na ari o kontrolado ng pamahalaan na igagawad sa kamag-anak na hindi dumaan sa tamang proseso. Sa ating pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay, gabay natin ang ating konsensya sa paniniguro sa kasamaan at kabutihan ng isang pasya o kilos. Mahalagang mapangalagaan ng bawat mamamayan ang kagalingang moral ng lipunan. Matatandaan na ang pinagmulan at tanging layunin ng pamumuhay sa lipunan ay nag-uugat sa pangangalaga
at pag-unlad ng bawat tao. Isang malaking kabiguan ng lipunan kung ang kanyang sitwasyong ginagalawan ay kinapapalooban ng mga seryoso at malalang sakit ng kawalan ng disiplina at moralidad. Pangarap ng bawat mamamayan, lalong-lalo na ang mga kabataang tulad mo, na mamulat sa isang disenteng uri ng pamumuhay sa pamayanan. Ang disente at maayos na lipunan ay hindi lamang pinapangarap, kundi pinagsisikapang maisabuhay. Upang maiwasan ang mga isyong ito, kailangan magkaroon ng tao ng integridad. Ang integridad ay katapatan. Sa diksyonaryo, ipinaliliwanag ang kahulugan nito bilang kalagayan ng tao na kung saan siya ay buo, iisa o kompleto ang kanyang pagkatao. Kung ano ang kanyang sinasabi, iyon din ang kanyang ginagawa. Kung ano siya sa publiko, ganon din siya sa pribadong buhay o sa lugar na walang nakakakita. Ang mabubuting sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya ay ganoon din ang sinasabi ng kanyang mga kasambahay. Siya ay iisang tao maging saan man at anumang sitwasyon ng kanyang makaharap. Siya ay bukas na aklat, walang itinatago, walang kinatatakutan. Ang integridad ay pagpapakatao. Ito ay ang iyong pagkasino na binubuo mo tungo sa iyong pagiging personalidad at kung sino ka, iyon ang iyong gagawin. Pinag-iisa nito ang iyong sinasabi at ginagawa. Mahalaga ang mga ito sa pagbuo ng sarili tungo sa kaganapan ng pagkatao. Narito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang integridad. Una, nagbibigay galang sa iyong sarili. Kung may paggalang ka sa iyong sarili, nangangahulugan nito na malinis ang iyong konsensya at nakatutulog ka sa gabi ng mahimbing. Pangalawa, bibigyan ka ng iyong kapwa ng paggalang at pagkakatiwalaan ka ng ibang tao. Ang isang leader ay mahihirapang mamuno kung ang mga taong kanyang pinamumunuan ay hindi nagtitiwala sa kanya at hindi maibigay ang respeto na kinakailangan niya. Ang tiwala at respeto na kinakailangan ng isang pinuno ay makukuha lamang kung patuloy siyang mamumuhay ng may integridad. Pangatlo, ang taong may integridad ay madaling makaimpluwensya. Hindi niya kailangan ng titulo o kapangyarihan upang mamuno. Ang mga tao ay sumusunod sa pinunong mapagkakatiwalaan. Ang integridad ay pagbubukas ng sarili sa katotohanan at paninindigan. Kapag ang isang tao ay tapat, wala siyang katapat na halaga sa kanyang sarili, sa kapwa at maging sa buong daigdig. Ayon kay Mahatma Gandhi na nagsasabing, kung gusto mo ang pagbabago at kung gusto mo ng mas maayos na buhay, dapat simulan mo ito sa iyong sarili. Kung sisikapin ng bawat isa na magbago, unti-unting magbabago ang ating lipunan. Kapag tinanggal mo ang mga kasamaan sa sarili mo, ay matatanggal din ang kasamaan ng lipunan. Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaaring may buhay o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno't halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliliit hanggang sa malalaki. May tuturing din bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik na siyang nagbibigay daan o tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nilalang na may buhay upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kabilang dito ang hangin, lupa, tubig at iba pang mga anyo nito. May buhay man o wala, kapag sumusuporta sa pagpapatuloy ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang, ay maituturing na bahagi ng kalikasan. Ayon sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, talata 27 hanggang 31, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan bilang lalaki at babae. Binasbasan sila ng Diyos at binigyan ng tagubilin na magparami. Kaakibat ng pagbabasbas na ito ay ang utos na punuin ang daigdig at magkaroon ng kapangyarihan dito
lalo na sa lahat ng kanyang nilalang. Sa makatuwid, sa kwento ng paglikha ay ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan na pangalagaan ng kalikasan na kanyang nilikha. Ipinagkakatiwala ng Diyos ang lahat niyang nilikha sa tao na kanya rin namang nilalang bilang pinakamataas na uri sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang pagtitiwalang ito ay isang patunay na minamahal tayo ng Diyos kung kaya't ibinigay niya sa atin ang kalikasan. Ang kalikasan ay kaloob sa atin ng Diyos upang tayo ay patuloy na mabuhay. Sa makatuwid, tayo ay binubuhay ng kalikasan. Subalit sa pagdaan ng mga panahon, mukhang nag-iba ang pagtingin at pagtrato ng mga tao sa kahalagahan ng kalikasan. Ang tao ay nagpatuloy sa walang habas na paninira sa pag-aakalang siya ay may karapatan sa kalikasan. Minaltrato ng tao ang kalikasan. Ginawa niyang sentro ang kanyang sarili sa lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil sa pananaw na ito, kaya inaabuso niya ang kalikasan. Narito ang mga maling pagtrato sa kalikasan. Una, maling pagtatapon ng basura. Sa walang habas na pagtatapon ng basura, ginagawa natin ang mundo bilang isang malaking basurahan. Ikalawa, iligal na pagputol ng mga puno. Ang patuloy na pagputol ng mga puno, lalo na yung mga walang permiso o iligal, ay may malaking epekto sa ating kapaligiran at kalikasan. Ang kadalasang pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha ay bunga ng walang habas na pagputol ng mga puno at hindi pagpapalit ng mga bagong halaman sa mga naputol na puno. Ikatlo, polusyon sa hangin, tubig at lupa. Ang dalawang suliraning nabanggit sa itaas ay nagdudulot ng polusyon. Isama mo pa ang mga maitim na usok na dulot ng mga sasakyan at mga pabrika na nagtatapon ng mga chemical waste sa mga ilog at dagat. Ikaapat, pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan. Maraming uri ng mga hayop at halaman ang unti-unting nawawala at namamatay dahil sa malawakang pang-aabuso ng tao rito. Maraming uri ng mga hayop at halaman na may mahalagang papel na ginagampanan lalo sa pagkontrol ng iba pang uri ng hayop at halaman ang unti-unti nang nawawala o nagiging extinct na. Ikalima, malabis at mapanirang pangingisda. Ang ating mga yamang dagat ay unti-unti na ring nauubos dahil sa hindi matigil na cyanide fishing, dynamite fishing at sistemang Muroami na pumipinsala hindi lamang sa mga isda kundi maging sa kanilang natural habitat o tirahan. Ika-anim, ang pagko-convert ng mga lupang sakahan, illegal na pagmimina at quarrying. Nagkakaroon na ng kakulangan sa supply ng bigas, asukal at iba pang produktong mula sa mga magsasaka na ayon sa pangangailangan ng tao dahil sa hindi na mabilang ng mga lupang sakahan ang hindi na tinatamnan dahil ginawa ng subdivision, golf courses, mga hotel, expressways at iba pa. Ikapito, global warming at climate change. Ang malawakang pag-iiba-iba ng mga salik na nakaapekto sa panahon na nagdudulot ng matinding pagbabago sa pangmatagalang sistema ng klima ay ang tinatawag na climate change. Ang patuloy naman na pagtaas ng temperatura, bunga ng pagdami ng tinatawag na greenhouse gases, lalo na ng carbon dioxide sa ating atmosfera, ay tinatawag na global warming. Ang global warming ay nagdudulot ng climate change. Ikawalo, komersyalismo at urbanisasyon. Ang komersyalismo ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao at mga kilos na nagpapakita ng labis na pagpapahalaga na kumita ng pera o kaya ay pagmamahal sa mga material na bagay sa halip na ibang mga pagpapahalaga. Ang urbanisasyon naman ay ang patuloy na pag-unlad ng mga bayan na maisasalarawan ng pagtatayo ng mga gusali tulad ng mga mall at condominium units
Ang dalawang ito ay maaaring iugnay sa konsumerismo na isang paniniwala na mabuti para sa tao ang gumasta ng gumasta para sa mga material na bagay at serbisyo. Dahil sa mga paniniwalang ito, nawala sa isipan ng tao ang pangalagaan ang kanilang kapaligiran. Sa pagdami ng mga ninanais ng tao, lalo na tungkol sa mga material na bagay, nakalimutan na niyang naapektuhan ang kanyang kapaligiran at kalikasan. Ang tunay na pangangalaga sa kalikasan ay pagpapakita ng paggalang sa kabutihang panlahat na siya namang layunin kung bakit nilikha ng Diyos ang kalikasan. Ang tungkulin natin na pangalagaan ang ating kalikasan ay nakaugat sa katotohanang lahat tayo ay mamamayan ng iisang mundo dahil nabubuhay tayo sa iisang kalikasan.